Mainit ang tanghaling yun sa plaza ng San Vicente. Naglalaro ang mga batang lalaki ng basketball sa malawak na damuhan habang nakaupo si Lola Sita sa kanyang paboritong bangko sa ilalim ng akasya. Tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Strike 3! Malakas ang tama ng pagkakapalo ng bola. Lola! Ingat po! Nanlamig si Maya. Hindi niya magawang gumalaw habang papalapit ang bola sa mukha ng kanyang lola. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may sariling buhay ang bola. Gumuhit ito ng arko sa ere. Para bang may invisible na pader na humarang at bumagsak sa dumuhan ng ilang pulgada mula sa mga paa ni Lola Sita. Lola? Paano niyo po? Ibinaba ni Lola Sita ang kanyang dyaryo. Isang mahihingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ano? Anong napano, apo? Yung bola po, para pong umiwas sa inyo. Nakita ko po, hindi po kayo gumalaw, pero yung bola. Ayun ba? Naku, maliit na bagay lang yun, apo. Pero paano po? Pwede niyo po ba akong turuan? Pinagmasdan ni Lola Sita ang kanyang apo. Tila may hinahanap ng mga mata nito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. May gusto akong ipakita sa iyo, apo. Kung interesado kang malaman kung paano ko ginawa yon, ay pumunta ka sa bahay ko mamayang 3:00. May mga bagay akong dapat na ipaalala sa iyo tungkol sa ating pamilya. Tungkol po sa ating pamilya? Hindi lahat ng kwento sa ating angkan ay simpleng kwentong bayan lang, Maya. May mga bagay na dapat mong malaman. Pero tandaan mo, ang pagpunta sa akin ay nangangahulugan na handa ka nang tanggapin lahat ng katotohanan. Kahit gaano ka man katakot o kahit gaano kaiba sa normal na mundo na kilala mo. Tumayo si Lola Sita. Inayos ang kanyang damit. 3:00. Huwag kang malilate. At Maya, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa napanood mo. Maliit na bagay lang yung ngayong hapon. Naiwang nakaupo si Maya sa bangko. Hawak pa rin ang bola ng baseball habang pinanunood ang papalayong anyo ng kanyang lola. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam niyang ang araw na ito ang magiging simula ng isang ganap na kakaibang mundo para sa kanya. Si Maya ay 12 taong gulang pa lamang. Nakilala sa San Vicente dahil sa kanyang masayahing pagkatao. Walang kapagurang kuryosidad. Kung saan may kakaiba, naruroon si Maya. Kung may mga bagong tuklas, siguradong nangunguna siya sa mga batang gustong malaman ang kwento. Ngunit sa lahat ng bagay na pinagkakaabala niya, wala siyang mas napagtutuunan ng pansin kesa sa kanyang Lola Sita. Si Lola Sita, isang mapagmahal na lola, nakilala sa buong San Vicente bilang magaling na manggagamot. Sa kanyang simpleng buhay na puno ng mga halamang gamot, dumudulog ang mga tao para humingi ng lunas sa kanilang mga karamdaman. May mga nagsasabi na ang kanyang mga gamot ay hindi ordinaryong gamot ng halaman. May mga himala raw na nangyayari kapag ginagamit. Ngunit kapag tinatanong, ngumingiti na lamang si Lola Sita at sinasabing, Lahat ng halaman ay may kapangyarihan. Depende lang kung papaano mo gagamitin. Hindi alam ng karamihan, pero sa loob ng bahay ni Lola Sita, may mga silid na puno ng mga kakaibang bagay, mga lumang libro. May mga nakasulat na hindi maintindihan, mga kwintas na gawa sa mga buto at butil, at mga lalagyan na may lamang kung ano-anong pulbos at likido. Ito ang koleksyon ng mga agimat ni Lola Sita, mga bagay na tanging si Maya lamang ang pinapayagang makakita kapag bumibisita ito. 2:30 pa lamang, nakatayo na si Maya sa harapan ng lumang bahay ni Lola Sita. Ang dating mapusyaw na dilaw na pintura ngayon ay nangangapa na.
Pero ang hardin sa paligid, sariwa pa rin at malusog. Puno ng mga halamang gamot na inaalagaan ng lola ni Maya. Ay, bakit kaya ganun? Kakaibang nangyari kanina. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Maya, pasok! Hindi mo na kailangang kumatok. Nagulat si Maya. Paano nalaman ng kanyang lola na siya na yun? Hindi naman siya kumakatok ng malakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang dating pamilyar na amoy ng mga halamang gamot ang sumalubong sa kanya. Pero may kakaiba ngayong hapon. May matamis na amoy ng sampagita na humahalo sa hangin. Nakaupo sa lumang rocking chair si Lola Sita. Maaga ka, Apo. Mabuti. Po? Kasi Lola, hindi na po ako mapakalis sa bahay. Gusto ko pong malaman kung paano niyo ginawa yung sa bola kanina. Tumayo si Lola Sita. Lumapit sa isang lumang aparador. Binuksan niya ang pinakamataas na drawer. At may kinuha isang maliit na kahon na gawa sa nara. Maya, alam mo ba kung bakit kita pinangalanan na Maya? Kasi mahilig po akong lumipad-lipad noong bata ako. Sabi po ni Mama, hindi raw po ako mapakali. Umiling si Lola Sita habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang lumang kwintas gawa sa ginto at may nakasabit na maliit na bato na kulay lila. Hindi, Apo. Pinangalanan ka namin na Maya dahil ang Maya ay isang uri ng ibon na may kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Sa ating mga ninuno, ang Maya ay tagapagbantay. Nagbababala kung may mga elementong masama na papalapit sa mga tao. Po, tingnan mong kwintas na ito. Ito ay pamana ng ating angkan. Mula sa unang antingera ng ating pamilya hanggang sa akin at ngayon. Iniabot ang kwintas kay Maya. Sa'yo. Sa akin po? Pero ano pong ibig sabihin nito, Lola? Maya, ang nangyari kanina sa plaza ay hindi aksidente. Ang bola ay hindi umiwas sa akin. Ako ang nagpaiwas dito. At ang kakayahang yon, yan ang isa sa mga kapangyarihan ng isang antingera. Antingera? Tulad po ba yan ng mga nakukwento niyo noon? Yung mga babaeng may kapangyarihan na lumaban sa mga aswang? Hindi lang kwento, Apo. Totoo ang mga yon. At ikaw ang susunod na magdadala ng tungkuling ito. Napaupo si Maya sa lumang silya. Hawak pa rin ang kwintas. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga kakaibang bagay sa paligid. Ang mga lumang agimat na nakasabit sa dingding, ang mga libro na may kakaibang sulat, at ang amoy ng sampagita na lalong lumalakas. Maya, may mga bagay sa mundong ito na hindi maipapaliwanag ng ordinaryong tao. May mga nilalang na nagtatago sa dilim. Naghihintay ng pagkakataon para manakot at manakit. At may mga taong tulad natin na may kakayahan na tungkuling protektahan ang mga walang kalaban-laban. Pero Lola, paano kung hindi ko po kaya? Ngumiti si Lola Sita. Hinawakan ang kamay ni Maya. Kaya mo, Apo. Nararamdaman ko na mas malakas pa ang iyong kapangyarihan kaysa sa akin noon. Pero kailangan mong matutunan kung paano ito gamitin. At yun ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Napatingin si Maya sa kwintas na hawak niya. Pagkatapos ay sa kanyang lola. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o matuwa. Pero may isang bagay siyang sigurado. Ang buhay niya hindi magiging pareho pagkatapos ng araw na yun. Handa ka na ba sa iyong unang aral, Maya? Huminga ng malalim si Maya at tumango. Opo, Lola. Handa na po ako. Halika, Maya. Dito tayo sa isang lumang aparador.
Ang unang aral ng isang antingera ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paniniwala. Binuksan ni Lola Sita ang aparador at may kinuha. Isang maliit na kandila na kulay puti at isang lumang palara. Po, paano pong paniniwala na makakatulong sa akin para gawin yung ginawa niyo sa bola kanina? Tingnan mo itong kandila, Apo. Ano ang nakikita mo? Isang simpleng kandila lang po. At ito bang palara? Lumang palara lang po. Mali, Apo. Ang kandilang ito ay gawa sa isang lirang banal. Isang uri ng pagkit na kinuha sa punong pinagpapahingahan ng mga kaluluwa. At ang palarang ito, gawa ito sa kahoy ng balete na tinamaan ng kidlat sa kabilugan ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Pero kahit sabihin ko sa iyo ang lahat ng ito, para sa iyo ay isa pa ring simpleng kandila at lumang palara ang mga ito. Hanggat hindi ka naniniwala sa tunay nilang kapangyarihan. Inilagay ni Lola Sita ang mga bagay sa mesa at umupo sa tabi ni Maya. Noong sa plaza kanina, hindi ko pinigilan ang bola gamit ang aking kamay. Ginamit ko ang aking paniniwala. Ang paniniwalang kaya kong baguhin ang direksyon nito. At ang paniniwalang may kapangyarihan akong gawin ito. Parang magic po ba, Lola? Hindi yun magic, Apo. Kapangyarihan. May pagkakaiba. Ang magic ay panlilin lang ng mata. Ang kapangyarihan ng antingera ay nanggagaling sa pagkakaisa ng espiritu at katawan, ng pananampalataya at kalooban. Kinuha ni Lola Sita ang kandila, sabay sinindihan ito. Ngayon, Maya, tingnan mong mabuti ang apoy. Paniwalaan mong kaya mong kontrolin ang direksyon nito gamit ang iyong isipan. Pero Lola, paano po? Isara mo ang iyong mga mata. Damhin mo ang init ng apoy. Isipin mong ang init na yon ay bahagi ng iyong katawan, ng iyong kaluluwa. Pagkatapos, buksan mo ang iyong mga mata at isipin mo kung saan mo gustong pumunta ang apoy. Huminga ng malalim si Maya, sinunod ang mga tagubilin ng kanyang lola. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakatiting siya sa apoy ng kandila. Kaliwa. Pumunta ka sa kaliwa. Sa kanyang pagkamangha, ang apoy ay dahan-dahang yumukyok pa kaliwa, para bang may hanging umiihip dito, pero walang hanging dumaraan sa silid. Lola! Nakita niyo po yun? Gumalaw po siya! Hindi lang siya gumalaw, Apo. Sinunod ka niya. At yon ang unang aral. Ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa mga anting-anting o sa mga orasyon. Nanggagaling ito sa paniniwala. Sa paniniwalang may kakayahan kang gawin ang hindi kayang gawin ng iba. Napatingin si Maya sa kwintas na nakapatong pa rin sa kanyang palad. Pagkatapos sa kandila, patuloy pa rin itong nagliliwanag. May mas marami pa po ba akong dapat na matutunan, Lola? Marami pa, Apo. Pero ngayon, alam kong handa ka na. May dugong antingera ka. At tulad ng apoy na yan, ang iyong kapangyarihan ay naghihintay lang na magising. Interesado si Maya sa mga sinasabi ng kanyang lola. Handa pa rin si Lola Sita na ibahagi sa kanya ang nalalaman nito bilang isang antingera. Subalit ang matinding hangarin ni Maya na maging antingera ay maaantala. Nang dumating ang kanyang ina na galit, bigla silang napatigil nang may malakas na kalabog sa pinto. Nay! Nay, buksan mo ang pinto! Alam kong nandiyan ang anak ko! Namutla si Lola Sita. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kamay ng kanyang lola nang hawakan siya nito.
Maya, itago mo ang kwintas. Hindi dapat ganito ang pagkakaalam mo. Bago pa man makagalaw si Maya, bumukas na ang pinto ng malakas. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Elena, na halos hindi makilala. Ang dating malambing niyang mga mata, ngayon ay nagnininga sa galit. Anong ginagawa mo sa anak ko, Nay? Bakit mo siya dinala rito? Elena, kailangan mong maintindihan. Hindi ako ang pumili nito. Ang kapangyarihan, hindi! Hindi ko kailangang marinig ang tungkol sa kapangyarihan niyan. Hindi na! Maya, umuwi ka na. Ngayon din! Pero Ma, si Lola po, tinuturuan niya lang po ako. Lumapit at hinila ang braso ni Maya, pero may panginginig sa boses. Tinuturuan ka? Tinuturuan ka ng mga bagay na maglalagay sa'yo sa panganib. Nay! Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Akala ko ba tapos na ang lahat ng ito? Elena, anak, hindi mo may tatago ang katotohanan magpakailanman. Si Maya, siya ang pinili. Katulad mo noon. Hindi siyang pinili ng kahit na ano. Hindi ko hahayaang maulit ang hindi ko hayaang malagay siya sa panganib katulad ng dati. Hinila ni Elena ang kanyang anak patayo. Napatingin naman si Maya sa kwintas na nahulog sa sahig. Kumikinang ito sa liwanag ng kandila. Mama, hindi niyo po naiintindihan. May magagandang bagay po na nangyayari. Nakita ko pong kaya kong... Wala kang alam, anak. Wala kang alam sa mundong ito. Nay, pakiusap. Huwag si Maya. Huwag ang anak ko. Anak, ang mga nangyari noon. Tama na. Maya, umuwi ka na. At hindi ka na babalik rito. Hindi mo kakausapin ang lola mo. Hindi ka mawawala. Pero Mama, si Lola, naiintindihan mo ba? Tumango si Maya. Hindi na mapigilan ang pagpatak ng luha. Tumingin siya kay Lola Sita na nakatayo sa gitna ng silid. Tila estatwa sa kanyang pagkatigil. Maya, patawad. Hinatak na si Maya palabas pero may panginginig pa rin sa boses. Ni isang salita pa, Inay. Ayokong maulit ang lahat. Hindi ko kakayanin kung... Hindi ko hayaang masira ang buhay ng anak ko dahil sa mga kapangyarihang ito. Elena, hindi mo siya mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Mas maiging maprotektahan siya sa katotohanan kesa mawala siya dahil dito. Gumagabi na ng mga oras na yun nang sila ay umuwi sa kanilang paglalakad. Kapansin-pansin ang mga di pangkaraniwang pangyayari. Ang mga ilaw ng pose kumikislap-kislap parang may kung anong puwersa na gustong patayin ang mga ito. Ang hanging dumadampi sa kanilang balata ay may kakaibang lamig. Sa di kalayuan, may mga kakaibang anino na parang sumasayaw sa dilim. Mahigpit ang hawak kay Maya ng kanyang ina. Mabilis ang kanilang paglalakad. Bilisan mo ang lakad. Mama, yung mga ilaw po. Huwag kang titingin sa paligid. Diretso lang. Malapit na tayo sa bahay. Sa kanilang kaliwa, may malakas na kaluskus mula sa mga dahon. Napansin ni Maya na tumigil ang mga tunog ng kuliglig. Kahit ang mga pusa na madalas na nakahiga sa mga bakuran ay wala sa kanilang paningin. Mama, parang may kakaiba po. Alam ko. Kaya nga sinabi kong huwag kang pupunta kay lola mo. Hindi mo pa naiintindihan. Hindi mo pa alam ang panganib. Isang malakas na hangin ang dumaan at sa isang iglapa namatay ang lahat ng ilaw sa kalye. Nakaramdam si Maya ng panlalamig.
isang malamig na presensya sa kanilang likuran. Ma! Pumikit ka. Huwag kang titingin sa likod. Ano man ang mangyari, huwag kang titingin. Sa dilim, naririnig nila ang mga mahihinang tawa. Tawa na parang galing sa malalim na lugar. Walang bahid ng tuwa o ligaya. Hindi dapat ganito. Hindi pa dapat. Umalis ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Ma, ano po yun? Bakit po? Maya, makinig ka sa akin. Tatakbo tayo pagbilang ko ng 3. Huwag kang bibitaw. Huwag kang lilingon. Naiintindihan mo? Mama, natatakot po ako. 1, 2. Bago pa man masabi ang 3, isang malakas na kidlat ang kumislapa. Sa mga sandaling yun, nakita ni Maya sa kanilang likuran ang isang madilim na anyo. Isang figura na parabang gawa sa usok at dilim. May mga matang nagniningning na pula. 3! Takbo! Tumakbo sila. Ang mga paa nila'y parang may sariling buhay. Sa bawat takbang, parang lumalakas ang tawa sa likod nila. Nakaramdam si Maya ng panlalamig. Isang malamig na hininga sa kanyang batok. Konti na lang. Nakikita ko na ang bahay. Huwag kang bibitaw! Nadapa si Maya. Sa kanyang pagkakatumba, nakita niya ang figura ng mas malinaw ngayon. May mga makahabang kuko ito at mukha. Ang mukha ay... Halika, bubuhatin kita. Hindi kita pababayaan. Biglang may liwanag na kupislam mula sa dibdib ni Elena. Isang maliit na anting-anting na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang madilim na figura ay umatras. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ilang segundo lang ang nakalilipas. Bumalik na ang mga ilaw sa kalye. Ang kakaibang presensya ay nawala, pero ang takot ay nanatili sa kanilang mga mata. Kita mo na kung bakit ayokong matutunan mo ang pagiging antingera. Hindi lang isang responsibilidad ang haharapin mo. At alam kong hindi ka pa handa para sa bagay na ito. Mama, ano po yun? Ang mundo ng mga antingera ay hindi kung anong akala mo, anak. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa panganib, sa takot, sa pagkawala. Pero mama, bakit may anting-anting kayo? Akala ko po ba ayaw ninyo ng mga ganyan? Napatingin si Elena sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata puno ng lungkot at takot. May mga bagay na hindi mo pa dapat na malaman. Hindi ngayon. Hindi hanggat kaya kitang protektahan. Tahimik silang naglakad papunta sa kanilang bahay. Mas mabilis pa rin ang kanilang lakad. Pero ngayon, may ibang pangunawa na si Maya. Ang galit ng kanyang ina, may mas malalim pang pinanggagalingan. May mga lihim na nakatago sa dilim. Mga lihim na tila nagbabanta sa kanilang buhay. Maya-maya pa'y nakauwi na sila sa kanilang bahay. Tahimik ang kanilang bahay nang sila ay makarating. Walang ilaw, walang tunog. Tila naghihintay na makauwi sila. Diretso ka na sa kwarto mo, Maya. Magbihis ka na at matulog na. Ma, yung mga mata po nung... Sinabi kong matulog ka na! Nagulat si Maya sa tono ng kanyang ina, pero bago siya makaalis, napansin niyang nanginginig pa rin ang mga kamay nito habang hinahawakan ang switch ng ilaw. Ma, natatakot po ako. Lumambot ang tingin ni Elena. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Alam ko anak. Kaya nga ayaw kitang mapasama sa mundong iyon. Kaya nga... Naramdaman ni Maya ang mainit na pagpatak ng luha sa kanyang balikat. Sige na, maligo ka na muna. Mag-iinit ako ng gatas para sa'yo. Sa banyo, habang naliligo si Maya, paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isipan ang madilim na anyo. Kahit ang tubig parang may malamig ngayong gabi. Mabilis siyang nakapagbihis at lumabas. Sa kusina, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa mesa. Nakaharap sa bintana, may mga kandila sa mesa.
Hindi ordinaryong kandila, pero ang mga kandila may kakaibang kulay at amoy. Sa gilid ng mga ito, may maliit na supot ng asin. Maya, ang akala ko. Sige, maupo ka. Inumin mo na yung gatas. Iniabot ni Elena ang mainit na gatas. Napansin ni Maya ang kakaibang amoy nito. Ma, bakit po may ibang amoy yung gatas? Luya lang yan. Para makatulog ka ng mahimbing. Pero alam ni Maya na hindi lang luya iyon. May halong iba. Parang ang amoy na naaamoy niya sa bahay ni Lola Sita. Ma, bakit po kayo may anting-anting? Akala ko po ba ayaw ninyo sa mga ganun? Natigilan si Elena. Matagal siyang nakatingin sa bintana bago sumagot. Maya, may mga bagay sa buhay na kahit ayaw mo, kailangan mong gawin para sa proteksyon, para sa mga mahal mo sa buhay. Pero Mama, si Lola, sinabi na huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa lola mo. Napatalon si Maya sa gulat. Napansin niyang kumislap ang anting-anting sa liig ng kanyang ina. Patawad anak, pagod lang ako. Ubusin mo na yung gatas mo at matulog ka na. Pero Mama, paano kung bumalik yung hindi sila makakapasok rito? Hindi ko hahayaan. Pinanunood ni Maya ang kanyang ina habang naglalagay ito ng asin sa may mga bintana at pinto. Maya-maya pa'y napansin niyang may binubulong-bulong ito. Mga salitang hindi niya maintindihan pero parang pamilyar. Parang mga salitang narinig niya kay Lola Sita. Tapos na. Matulog ka na anak. Ma, pwede po bang sa kwarto niyo ako matulog? Tumigil si Elena. Sa unang pagkakataon ng gabing yun, nakita ni Maya ang tunay na takot sa mata ng kanyang ina. Oo naman. Oo naman anak. Sa kwarto, habang nakahiga sa kama, narinig ni Maya ang mahihinang bulong ng kanyang ina. Diyos ko, protektahan mo ang anak ko. Patawad inay. Pero hindi ko hahayaang mawala ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Naramdaman ni Maya ang mahigpit na yakap ng kanyang ina sa labas. Ang hangin ay patuloy na umiihip sa mga dahon at sa malayo tila may anino pa ring sumasayaw sa dilim. Bago makatulog, ang huling nakita ni Maya ay ang anting-anting sa liig ng kanyang ina. Kumikislap sa dilim, parang nagbabantay, parang nangangako ng proteksyon sa mga kakaibang bagay na naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Madilim pa sa labas ay umalis na si Elena. Mahimbing pang natutulog si Maya ng mga oras na yun. Pagod sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Bago umalis, matagal siyang nakatitig sa mukha ng anak. Mapayapa, walang kaalam-alam sa mundong maaaring may naghihintay sa kanya. Sa labas, si Lola Sita, bago pa man kumatok sa Elena, bumukas na ang pinto. Alam kong babalik ka. Nay, pasok ka anak. May mainit na tsaa. Sa loob, tahimik silang naupo sa lumang sala. Ang amoy ng sampagita ay mas matapa ngayon. Parang nararamdaman ang bigat na sasabihin. Nay, pakiusap. Tigilan na natin ito. Elena, alam mong hindi ako ang pumipili. 12 taong gulang pa lang siya, inay. Bata pa. Gusto kong maranasan niyang normal na buhay. Mag-aral, makipaglaro sa mga kaibigan, magkagusto sa mga boys. Hindi yung katulad ng tinanas ko. Naiintindihan ko ang takot mo, anak. Pero, naiintindihan? Nakita mo ba kagabi? May sumunod sa amin pa uwi. Alam nila, inay. Alam nilang nagigising na ang kapangyarihan niya. Tumayo si Elena. Nagsimulang maglakad sa sala. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Hindi ko kakayanin kung mauulit ang nangyari kay Ramon. Natigilan si Elena. Ang pangalang
matagal nang hindi binabanggit. Inay, pakiusap. Hayaan na nating normal na buhay ng anak ko. Hayaan nating maranasan niya mga bagay na hindi ko naranasan. Na maging masaya lang. Anak, hindi natin mapipigilan ng tadhana ang kapangyarihan ng mga anting era. Ayoko ng kapangyarihan. Ayoko ng tungkulin. Ang gusto ko lang protektahan ang anak ko. At sino magpuprotekta sa kanya kapag lumakas ang kanyang kapangyarihan? Kapag hindi niya na alam kung paano ito kontrolin? Kapag ako ang magpuprotekta sa kanya, katulad ng ginawa ko ngayon. Tumahimik si Lola Sita, matagal na nakatingin sa kanyang anak. Elena, ang anting-anting sa liig mo. Alam kong ramdam mo rin. Lumalakas ang presensya nila. At si Maya, hindi ko siya hahayaang maging katulad ko, inay. Hindi ko hahayaang magsakripisyo siya ng normal na buhay para lang sa tungkuling ito. Mamumuhay siya ng normal. Magiging masaya siya. At hanggang kailan mo siya mapoprotektahan? Hanggang kaya ko. Hanggang may hininga ako. Tumayo si Elena, lumapit sa pinto. Inay, pakiusap. Tigilan na natin ito. Hayaan nating mamuhay si Maya ng normal. Masyado pa siyang bata. Masyado pang maaga. At kung dumating ang panahon na hindi niya na kayang pigilan ng kapangyarihan, pagdating ng araw na yun, sana handa na siya. Sana mas malakas siya kaysa sa akin noon. Sa pag-alis ni Elena, ang hangin ay dumaan sa wind chimes na parang kumakanta ng isang malungkot na awit sa mesa. Ang gwintas na nahulog kagabi ay patuloy na kumikinang, parang nangangako ng isang hinaharap na hindi maiwasan. Gaano man karaming pagtatangka ang gawin ni Elena para pigilan ito. Hapon sa San Vicente, naglilinis si Maya sa bakuran nang may tumawag sa gate. Iha, maawa ka naman. Tumigil si Maya sa pagwawalis. Sa gate, isang matandang lalaki ang nakasuot ng kupas at lukot na damit. Yumuyuko ito na tila nahihirapang tumayo. Ano po yun, Lolo? 2 araw na akong hindi nakakakain, Iha. Galing pa ako ng Malinaw. Naku, kawawa naman po kayo. Teka lang po ha, kukuha po ako ng tubig. Mabilis na pumasok si Maya sa kusina at kumuha ng malamig na tubig. Pagbalik niya, nakita niyang nakasandal na ang matanda sa gate. Salamat, Iha. Kay puti ng puso mo. Saan po ba kayo tutungo, Lolo? Sa Santa Clara. May anak ako roon, pero pagod na ako. Gusto niyo po ba ng pagkain? May natira pa po kaming almusal. Kung hindi ka naaabala. Hindi po, sandali lang po, Lolo. Habang naghahanda ng pagkain si Maya sa kusina, patuloy ang kwentuhan nila. Bakit po kayo mag-isa? Iha, mahirap ang buhay. Kaming mga mahihirap ay naglalakad laang. Eto po, Lolo. May adobo pa po kami. Ang bait mo talaga, Iha. Parang may kakaiba sa'yo. Po? May liwanag ka. Katulad ng liwanag ng lola mo. Kilala niyo po si Lola Sita? Kaya pala, apo ka ni Sita. Unti-unti nagbago ang tinig ng matanda.
Maya-maya pa nakaramdam ng kakaibang lamig sa hangin. At dahil sa kabutihan mo, bibigyan kita ng regalo. Iniabot ng matanda ang kanyang kamay. Napansin ni Maya na sobrang lamig ng kamay nito. May kakaibang kulay na itim ang gumapang mula sa mga daliri. Isang regalo na magbabago ng iyong... Maya! Layuan mo siya! Lumabas si Elena. Hawak ang anting-anting sa kanyang leeg. Ang pulubi ay unti-unti nagbago ng anyo. Ang kupas na damit ay naging itim na balabal. Ang baluktot na katawan ay naging tuwid. At ang mga mata ay naging pulang-pula. Elena! Hindi mo ba ako namimiss? Umalis ka! Bakit? Hindi mo ba gusto ang regalo ko para sa anak mo? Ang kapangyarihan ng dilim! Kumislap ang anting-anting ni Elena. Isang liwanag ang pumalibot sa kanila. Ginagamit mo pa rin ang iyong anting-anting. Kahit alam mong delikado. Sinabi kong umalis ka! Itigil mo ang paggamit ng anting-anting, Elena. Itigil mo ang pagtuturo sa anak mo. O kaya, ano? buong angka ng mga aswang ay bababa sa San Vicente. At alam mo kung ano ang kaya namin gawin, katulad ng ginawa namin kay Ramon. Nanginig si Elena. Mas hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting. Lumayo ka sa amin! Isang matinding liwanag ang kumislap mula sa anting-anting. Ang alagad ay napaurong, napasigaw sa sakit. Isipin mong mabuti, Elena. Gusto mo bang maulit ang nangyayari noon? Gusto mo bang makita ang anak mong... Naglaho ang aswang sa hangin, pero ang kanyang huling tawa ay nanatili sa hangin. Pero ang kanyang malamig na tawa ay nanatili sa hangin. Nanginig na rin si Maya. Hindi maintindihan ang mga nangyayari. Lumapit si Elena sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Maya anak, ayos ka lang ba? Mama, ano po yun? Wala anak, bangungot lang ito. Pangungot lang. Pero alam ni Elena na hindi iyon bangungot. Ito ay ang kanyang pinakamalaking takot, ang makita ang anak niyang nahuhulog sa mundong pinili niyang iwan. Ang mundong kumitil kay Ramon, ang mundong puno ng digmaan at sakripisyo. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang banta ng aswang. Hindi ito normal na buhay. Hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanyang anak. Pero ngayon, habang hawak niya ang nanginginig na katawan ni Maya, alam niyang wala siyang magagawa. Ang kapangyarihan ay nagigising sa kanyang anak at kasama nito ang lahat ng panganib na hindi niya kayang takasan noon. Kinaumagahan, sa plaza ng San Vicente, 6:00 ng umaga. Ako, grabe talaga no. Ay, paano kaya nangyari sa batang yon? Ay, wala raw dugo. Ganun daw talaga pag-aswang. Ay, Diyos ko, Santissima Madre de Diyos. Sa likod pa talaga ng simbahan. Ay, paano kaya sasabihin sa mga bata sa eskwela? Kaklase nila yun Ay, teka, sandali. Si Kapitan Guwapo ang tumarating. Ay, oo nga no. Nagsitahimik ang mga tao. Nang tumayo ang kapitan na si Kapitan Berong sa harap ng plaza. Sa likuran ang mga tao, tahimik na nakikinig. Si Elena naman, hawak ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang leeg. Mga kababayan, marahil nabalitaan na ninyo ang nangyari kay Jenny kagabi. Marami ang nagpakrus at bumulong. Bilang inyong kapitan, may mga hakbang tayong dapat gawin. Una, simula ngayong gabi, walang sino man ang dapat lumabas pagkatapos mag-6. Pangalawa,
Ang mga bata ay dapat laging may kasamang nakatatanda. At pangatlo, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Huwag na nating hayaan pang may mabiktima pang muli. Sa likuran ng maraming tao, nakatayo si Elena. Nakita niya ang takot sa mata ng kapitan. Ang uri ng takot na pamilyar sa kanya. Sa kanyang isipan, Nagsisimula na. Naghahasik na sila ng lakim katulad noon. Katulad ng ginawa nila kay Ramon. napatingin siya sa malayo kung saan nakaupo si Maya sa ilalim ng puno. Kasama ang kaibigan niyang si Nena. At kung may makikita kayo na kahit anong kakaiba, kahit ano, ipaalam ninyo kaagad sa akin o sa mga tanod. Pero Kap, paano namin malalaman kung ano ba talaga ang nangyayari? Ay, kaya nga, paano nga ba? Oo, paano? Ang katawan ni Jenny ay Ano? hindi na natin kailangang pag-usapan ng mga detalye. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng ating mga anak. Napalingon si Elena nang marinig ang iyak mula sa di kalayuan. Nakita niya ang nanay ni Jenny, si Aling Mili, na umiiyak at sumisigaw ng anak ko na hinahawakan ng mga kapitbahay. Lumapit si Aling Elena kay Maya. Maya, umuwi na tayo. Pero mama, si Nena. Ngayon na. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin ni Elena ang mga anino sa likod ng simbahan. Mga anino na gumagalaw kahit walang hangin. Sa kanyang tenga, parang may bumubulong. Elena, susunod na sila. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kamay ni Maya. Hindi niya hayaang mangyari sa anak niya ang nangyari kay Jenny. Hindi niya hayaang maulit ang nakaraan. Pero alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang unang biktima ay palatandaan na nagbabalik na ang dilim sa San Vicente. At sa pagkakataong ito, ang target nila ay ang kanyang anak. Sa likod nila, patuloy ang pagtitipon ng mga tao. Patuloy ang mga bulong-bulungan at mga haka-haka. Pero para kay Elena, ang mga ingay na yun ay nakalalamon ng mas malalim na katahimikan. Ang katahimikang nagbabadya ng matinding kasamaan na paparating. Sa bahay ni Lola Sita, katatapos lang ng pagpulong sa plaza. Nakaupo si Lola Sita sa kanyang lumang rocking chair. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nakatayo si Elena sa may bintana, nakatingin sa labas. Naririnig mo ba sa hangin, anak? Pati ang mga elemento'y nararamdaman ng panganib. Hindi ko kailangang marinig ang hangin para malaman ang panganib, inay. Nakita ko na ang unang biktima nila. At hindi yun ang huli. Alam mo yan. Kung sasabihin ko sa inyo na dapat kong payagan si Maya na hindi mo mahaharangan ng kapalaran, Elena. Ang kapangyarihan sa dugo ni Maya lumalabas na. At hahayaan ko na lang siyang mapasama sa mundong ito. Tulad ng nangyari sa akin. Tulad ng nangyari kay Ramon. Tumayo si Lola Sita, lumapit sa kanyang anak. Elena, anak, kaya nga dapat siyang matuto. Kaya nga dapat siyang maging handa. Kung hindi, inay, mamamatay siya. Tulad ng nangyari kay Jenny. O mas malala pa, mawawala siya tulad ni Ramon. Hanggang kailan mo haharangan ang kanyang kapalaran? Hanggat kaya kong protektahan ang anak ko. At paano mo siya poprotektahan? Sa pamamagitan ng pagtatago? O pagpipigil? O hanggang maubos ng mga tao rito na sinalakay ng mga aswang? Natigilan si Elena. Hindi niya namamalayan, may mga luha na sa kanyang mga mata. Anak, ang mga aswang, hindi sila basta-basta bumabalik. May hinahanap sila. At alam nating pareho kung ano yon.
hindi nila makukuha ang anak ko. Hindi. Pero hindi dahil sa pagtatago mo sa kanya, kundi dahil dapat siyang matutong ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya kailangang matuto, inay. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa mundong ito. Katulad ng hindi mo kailangang malaman noon. Pero tignan mo kung anong nangyari. Inay, pakiusap. Huwag niyong gamitin ang nakaraan para... Hindi ko ginagamit ang nakaraan, anak. Ginagamit ko ang katotohanan. Ang katotohanang hindi mo mapipigilang lumabas ang kapangyarihan ni Maya. Hindi mo mapipigilan ang tawag ng dugo ng antingera sa kanya. Huminto si Lola Sita, tumingin sa altar kung saan nakalagay ang lumang anting-anting. Kung patuloy mong haharangan ang kanyang kapalaran, hindi lang siyang malalagay sa panganib, kung hindi buong San Vicente. Mas gusto ko pang harapin ang buong angka ng mga aswang kaysa makita ang anak kong naglalakad sa landas nito. Yon ang problema mo noon, Elena. Ang akala mo laging may pagpipilian na pwede mong piliin ang normal na buhay kaysa sa tungkulin. Pero minsan ang kapalaran mismo ang pumipili para sa atin. Tahimik silang pareho. Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit kahit pa tanghaling tapat. Anak, hindi mo kayang protektahan si Maya magpakailanman. Pero matutulungan mo siyang protektahan ang kanyang sarili. Mas pipiliin kong mamatay kesa makita ang anak kong nagiging katulad ko, inay. At kung dumating ang araw na wala nang poprotekta para sa kanya, anong mangyayari kay Maya? Natigilan si Elena sa pinto. Hindi siya lumingon, pero ramdam ni Lola Sita ang panginginig ng kanyang katawan. Gagawin ko ang lahat para hindi dumating ang araw na yon. Umalis si Elena. Iniwan ang kanyang inang nakaupo sa rocking chair. Kinuha ni Lola Sita ang lumang kwintas mula sa altar. Ang kwintas na dapat sanay para kay Maya. Parating na ang bagyo, anak. At hindi mo kayang pigilin ang hangin sa pamamagitan ng pagkukubling mag-isa. Nagmamatigas pa rin si Elena sa kagustuhan ng kanyang ina na ipasa sa apo niya ang pagiging antingera. Si Maya na lang ang natitirang lahi na maaaring magpatuloy ng pagiging antingera. Tinanggihan ito ni Elena, kaya walang ibang magmamana nito kundi ang kanyang anak, bagay na hindi niya papayagang mangyari. Sa takot at hinanakit nito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa. Samantala, sa bahay naman ni na Elena, hindi makatulog si Maya. Hawak niya ang lumang stuffed bear na bigay sa kanya ng papa noon nung baby pa siya. Inisip niya ang mga matutuklasan sa baul. Maya-maya pa'y may kalusko sa bintana. Sino yan? Kumikislap ang maliit na nightlight sa mesa. Sa dilim, may nakita siyang anino. Natatakot ka ba, Maya? Unti-unting lumilitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim. Gusto kong sumigaw, pero bakit walang boses na lumalabas sa bibig ko? Please po, huwag po! Anak ka ni Ramon. Takot na takot. Hindi ka katulad ng iyong ama. Kilala niyo po si Papa? Oh, matapang siya. Tulad ng gusto mong maging katulad niya, hindi ba? Gusto mong maging antingera katulad niya. Tumulo ang luha ni Maya, pero pinilit niyang huwag umiyak ng malakas. Bakit po kayo nandito? Anong kailangan niyo sa akin? Umalis na kayo bago pa po kayo maabutan ng nanay ko. Nanay mong antingera. Alam kong kinakatakutan niyong mga antingera.
nandito ako para sabihin sa iyo ang isang kwento. Ang kwento na iyong ama na akala niya may mga kaibigan siya. Ayoko po ng kwento. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ayaw kang payagan ng mama mo na matutong maging antingera? Kung bakit sobrang ang takot niya? Napatigil si Maya. Ito ang tanong na bumagabag sa kanya. Dahil alam niya kung anong ginawa nila sa papa mo. Ang mga antingero, iniwan nila siya. Mag-isa siyang lumaban. Hindi po totoo yan. Si Papa. Papa. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Bago siya nawala, tulungan mo ako! Pero walang dumating kasi hindi nila siya matanggap. Maya-maya pa'y napayuko siya. Yakap-yakap ang beer. Tumulo ang luha. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. At ikaw, gusto mong pumasok sa mundong yun? Sa mundo ng mga taong ipinahamak ang papa mo? Biglang may liwanag mula sa ibaba. Maya! Isipin mo mabuti, munting Maya. Hindi lahat ng gusto maging bayani binibigyan ng magandang katapusan. Nang pumasok ang kanyang ina sa kwarto, nakita siya ni Maya na nakaupo sa kama. Umiiyak ng umiiyak. Anak, anong nangyari? Maya? Mama, bakit po nila ginawa yung kay Papa? Bakit po nila siya iniwan? Natigilan si Elena. Hinigpitan niya ang iyakap sa anak. Itatakot po ako, Mama. Ayoko pong maging antingera. Shh! Nandito lang ako, anak. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sa labas, kumikisla pa rin ang ilaw. Habang si Maya ay patuloy pa rin umiiyak sa bisig ng kanyang ina, hawak-hawak pa rin ang kanyang laruan na bigay sa kanya ng kanyang papa. Sa kanyang murang isipan, naglalaban ang takot at ang hangaring maintindihan ang mundo ng mga antingera. Ang mundong naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Pinatulog ni Elena ang anak, tahimik na naglalagay ng mga proteksyon sa paligid ng kwarto. Asin na inilalagay sa mga bintana, mga tali ng pulang sinulid sa mga sulok at mga anting-anting na nakasabit sa pinto. Mama, hindi po ako makatulog. Matulog ka na, anak. Nandito lang ako. Sa katahimikan ng gabi, may kung anong dumadapli sa bubungan. Mahinang kaluskus na parang may gumagapang. Isa, dalawa, hanggang sa marami na silang gumagalaw sa itaas. Mabigat ang mga yapak. May kakaiba sa tunog. Hindi tao, hindi hayop. Sa kalye, nagtitipon ang mga tao. May hawak na sulo. Sa liwanag ng apoy, nakikita nila ang mga maitim na anyo sa bubungan ng bahay ni na Elena. Mga anyong unti-unti nagbabago ang hugis. Ang mga bisig ay humahaba, ang mga daliri ay nagiging parang mga talukap, at ang mga matang pulang-pula sa dilim. Pumasok ka sa aparador. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Maya ang mga anino sa kesame. Gumagapang ang mga ito, paikot ng paikot sa itaas ng kanilang bahay. May mga patak na tumutulo mula sa mga bitak, malapot, maitim at parang dugo. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Elena, hawak ang kampilan. Pinalilibutan niya ang sarili ng mga anting-anting na bumubuo ng bilog. Sa bawat kaluskos sa itaas, humihigpit ang hawak niya sa sandata. Unti-unting bumibigay ang kahoy ng kesame. Una na ang maliit na bitaka hanggang may mga bumagsak na peraso ng yero. Sa mga puwang,
Nakikita ni Maya ang mga kamay. Hindi mga kamay ng tao ang mga yun. Mga mahahabang talukap at mga matatapang na kuko, kulay abo na parang bangkay. Huminga ng mabigat ang mga nilalang sa bubungan. Naamoy ni Maya ang kakaiba nilang samyo, amoy na libingan ng mga kamatayan. Narinig niya ang kanilang mga buto na nagbabago ng hugis. Ang kanilang mga kalamnan ay lumalago at lumiliit. Sa gitna ng bilog na anting-anting, patuloy na nagbubulong ng orasyon si Elena. Ang mga sinulid sa paligid ng kwarto ay nagsisimulang magliwanag. Isang mahinang pulang ilaw na parang nagbabantay. Biglang tumigil ang mga kaluskos sa itaas. Katahimikan. Pagkatapos, sabay-sabay na bumagsak ang kesame. Kasabay ng pagbagsak ay ang pagpasok ng mga itim na anyo. Mga katawang kalahati tao, kalahati ay halimaw. May mga pakpak, parang kaliskis, parang mga ngiping mahahaba at matutulis. Mga matang nagniningning sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalampag ang umugong sa buong bahay. Isang matinding liwanag ang sumilay sa pintuan. Si Lola Sita, nakatayo, hawak ang kanyang pinakamatandang anting-anting. Ang gabay ng buwan na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Itinaas ni Lola Sita ang anting-anting. Isang matinding liwanag ang pumalibot sa bahay, kasabay ng isang sigaw ng sakit mula sa mga aswang. Isa-isang lumipad papalayo ang mga nilalang ng dilim na nag-iwan ng matinding takot sa mga tao. Ganun din, nag-iwan din ng isang itim na balahibo na amoy kamatayan. Elena, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Inay, huwag na natin pag-usapan to. Ngayon natin pag-uusapan ito. Tignan mo, dumarami na sila! Maya-maya pa'y lumabas si Maya sa aparador. Nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Alam mo ba kung bakit sila nandito? Hindi lang dahil kay Maya. Nandito sila dahil alam nilang hindi natin tinuturuan si Maya. Alam nilang mahina siya dahil pinipigilan mo. Mahina? Gusto niyong maging malakas siya para ano? Para mapahamak din? Pakinggan mo ko. Ang anting-anting ni Maya, 6 na dobleng lakas kaysa sa normal na antingera. Nararamdaman ko ito nang hipuin niya ang kwintas noong isang araw. At dahil malakas siya, gusto niyong isugal niya ang buhay niya? Hindi mo ba naiintindihan? Ang mga aswang, buong ang kanilang darating. At kapag nangyari yon, hindi natin kakayanin. Hindi sapat ang ating kapangyarihan. Tumayo si Elena, lumapit sa bintana. Anak, alam mo ang batas ng mga antingera. Ang kapangyarihang minana ay hindi dapat pinaghihigpitan. May tungkulin tayo sa mundong ito. Ang batas na yun ang kumuha sa asawa ko. Hindi ang batas ang kumuha kay Ramon. Ang kapulungan ng may kasalanan. Pero may mas matandang batas tayong sinusunod. Ang batas ng mga unang antingera. Nakikinig si Maya nang may pagkamangha habang binabanggit ng kanyang lola ang mga batas. Una, ang kapangyarihan ay pamana, hindi karapatan. Dapat itong gamitin para sa kapakanan ng nakararami, hindi para sa sarili. Ikalawa, ang dugo ng antingera ay sagrado. Hindi ito dapat pigilan o limitahan. Tulad ng ilog na kailangang umagos, ang kapangyarihan ay dapat malayang dumadaloy. Ikatlo, ang pagtuturo sa susunod na henerasyon ay hindi lamang tungkulin, kung hindi obligasyon. Ang hindi pagtuturo ay pagtataksil sa mga ninuno. Ikaapat, ang kapangyarihan ng anting-anting ay nakasalalay sa puwersa ng intensyon.
Hindi ito naglilingkod sa takot o paghihiganti. 5, ang bawat antingera ay may tadhana. Ang pagtanggi sa tadhana ay nagdudulot ng hindi maiiwasang kapahamakan. At dahil sa mga batas na yan, hahayaan kong malagay sa panganib ang anak ko? Kung dahil lang sa hinanakit mo sa kapulungan ng pagtutol mo, itigil mo na yan. Marami ang mapapahamak. Kung hindi ka papayag, hindi mo lang inilalagay sa panganib si Maya. Inilalagay mo sa panganib ang buong San Vicente. Ma'am. Anak, hindi mo maiintindihan. Hindi, Elena. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ito na ang kapalarang nakatakda kay Maya. Hindi mo ito mababago. Gaano mo man subukan. Anak mo siya. Anak ng Antigera. Mas malakas pa sa atin. At paano kung mawala siya sa akin? Paano kung mawala siya dahil hindi natin siya tinuruan? Dahil hindi siya handa. Yun ba ang gusto mo, Elena? Tumahimik si Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang pagdududa sa mata ng kanyang ina. Mama, gusto ko pong matuto. Hindi po dahil sa gusto kong maging bayani. Pero gusto ko pong protektahan kayo. Ayoko pong may mangyari sa inyo dahil po sa akin. Napatingin si Elena sa anak pagkatapos sa kanyang ina. Sa kanyang isip, paulit-ulit na tumatakbo ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang pagkawala ni Ramon, ang mga aswang, ang kapulungan. Pero ngayon, may bagong elemento. Ang posibilidad na mawala ang kanyang anak dahil sa kanyang sariling takot. Sa bahay ni Kapitan Berong, isang lumang bahay na puno ng mga lumang larawan at antik na kagamitan. Nakatayo si Lola Sita sa harap ng isang lumang altar kung saan may nakalagay na isang kupas na anting-anting. Ang dating tagapagtanggol na kapitan noong siyang aktibong antingero pa. Matagal na ring hindi nagagamit ito. Hindi na katulad ng dati ang lakas ko. Huminto siya. Tumingin kay Lola Sita. Kumusta ang pakikipag-usap kay Elena? Ay napapayag mo ba? Sa halip na sumagot, isang malalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Sita. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning ng pag-asa. Ang ngiti mo ang nagsasabing may magandang balita. Tumayo ang kapitan. Lumapit sa bintana. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng mga ulap. Mabuti naman kung ganon. Hindi natin kakayanin ng muling paglusob ng mga aswang kung wala ang bagong lakas. Mahirap ang pinagdaanan ni Elena. Ang pagkawala ni Ramon. Kasalanan ko rin yon. Kung nakinig lang ako kay Ramon noong tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa kuweba. Hindi mo kasalanan yun, Berong. Lahat tayo'y nadala ng kapulungan. Pero ngayon, si Maya ang ating pag-asa. Naramdaman mo rin ba? Oo, mas malakas pa sa kahit sinong antingero na nakilala ko. Kahit noong hawakan lang niya ang anting-anting sa unang pagkakataon. Katulad ng sinabi sa lumang propesiya, ang batang ipapanganak sa panahon ng kadiliman, taglay ang kapangyarihang magbabago ng mundo ng mga antingero. Tumahimik sila pareho sa altar. Biglang kumislap ang lumang anting-anting ng kapitan. Matagal ko nang hindi nakikita yan. Ang anting-anting na kumikislap sa presensya ng tunay na kapangyarihan. Kailangan na nating maghanda, Berong. Ang mga aswang, alam nilang nagsisimula na.
Gaano katagal ba bago sila muling lumusob? Hindi ko alam. Pero dapat magsimula na tayong magturo kay Maya bago mahuli ang lahat. Kung ganon, siguro panahon na para gamitin muli ito. Kailangan ng batang yon ng lahat ng tulong na makukuha niya. Birong, sigurado ka? Kung may pagkakataon tayong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, ito na yon. Hindi na natin mababago ang nangyari kay Ramon. Pero mapoprotektahan natin ang kanyang anak. Sa labas, unti-unting lumilitaw ang buwan mula sa mga ulap. Ang anting-anting sa kamay ni Kapitan patuloy na kumikislap, isang senyales ng pag-asa sa gitna ng lumalagong dilim. Kailan siya magsisimula? Bukas, sa pagsikat ng araw, ang unang aral ng bagong antingera ng San Vicente. Tumango ang kapitan, hawak pa rin ang anting-anting. Sa kanyang isipan, bumabalik sa alaala ang huling laban ni Ramon, ang pangakong hindi niya nahahayaang maulit ang trahedya na yun. Pagka-uwi ni Lola Sita, nanatiling mag-isa si Kapitan Berong sa kanyang bahay. Humawak siya ng anting-anting, inalala ang mga araw na siya pa ang pinakamalakas na antingero ng San Vicente. Alam kong marami na tayong pinagdaanan. Ilang taon na rin kitang hindi ginamit. Biglang hinawakan ni Kapitan Berong ang kanyang anting-anting. Bigla ring lumamig ang hangin. Napatingin si Kapitan sa sulok ng silid. May gumagalaw na anino. Sa ngalan ng mga ninuno, bigyan mo ako ng lakas! Mahinang kumislap ang anting-anting, hindi katulad ng dati. Ano? Bakit ka humihina? Bakit hindi mo ako tulungan ngayon? Maya-maya pa'y narinig ang tunog ng mga basag na salamin. Pumasok na ang unang aswang sa bintana. Banal na anting-anting! Tagapagtanggol ng mga dukha! Magbigay ka ng liwanag! Mas mahina pa ang liwanag. Ang dating malakas na kapangyarihan, parang kandilang nawawala ng apoy. Hindi! Hindi ngayon! Kailangan kita! Pumasok ang ikalawang aswang, ang ikatlo at ang ikaapat. Mga ninuno ng San Vicente! Pakinggan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Pero ang anting-anting ay halos hindi na kumikislap. Parang binibigo siya nito sa pinakahuling sandali. Bakit? Bakit mo ako pinababayaan? Katulad ng pagpapabaya ko kay Ramon noon. Pinalibutan na siya ng mga aswang ng mga oras na yun. Patawad, Ramon. Hindi kita napakinggan noon. At ngayon ako naman ang magbabayad. Isang aswang ang lumapit, mas malaki pa kesa sa iba. Banal na anting-anting. Kahit isang beses pa, bigyan mo ako ng lakas. Kumislap ang anting-anting, isang mahinang liwanag na parang huling paalam. Pagkatapos, tuluyan na itong nawala ng buhay. Ganun ba? Hanggang dito na lang ba tayo? Lumapit na ang malaking aswang. Maya, patawad. Hindi kita mapoprotektahan. Pero may tiwala ako na magiging mas malakas ka sa aming lahat. Maya-maya pa'y narinig ang tunog ng punit at sigaw. Yeah! At pagkatapos, katahimikan. Ang dating pinakamalakas na antingero ng San Vicente ay wala na. Ang sahig, ang dating makapangyariang anting-anting, nakahiga na walang buhay, walang liwanag, may bagong mantsa ng dugo. Sa dingding, may nakasulat na dugo. Ang nakasulat, susunod ang bata. Ang hangin sa labas ay umihip ng malamig.
Dala-dala ang mga itim na balahibo ng aswang na para bang nangungutya, nagdiriwang ng pagkabagsak ng isa sa pinakadakilang antingero ng San Vicente. Sa lumang bahay ni Lola Sita, kinaumagahan, maya-maya pa'y nakaupo sa lumang selya. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, katabi niya ang kanyang ina habang si Lola Sita nakatayo sa harap ng altar. Lola, totoo po ba? Si Kapitan Birong? Oo, apo. Kinuha na siya ng dilim. Inay, sigurado ba tayo dito? Baka mas mabuting... Elena, tama na ang takot. Nakita mo kung anong kaya nilang gawin. Si Birong, isa sa pinakamalakas na antingero ng San Vicente noon. Pero Lola, kung ganun kalakas si Kapitan, bakit po siya natalo? Lumapit si Lola Sita sa kanyang apo. Umupo sa tapat nito. Maya, apo, may dahilan kung bakit kinuha nila si Birong. Alam ng mga aswang na may natatanging kaalaman siya. Mga ritual at orasyon na hindi pa naipapasa sa kahit na sino. At ngayon, wala nang makakapagturo kay Maya ng mga iyon. Yon ang akala nila. Pero matagal ko nang pinag-aralan. Ang alam ni Birong, marami sa kanyang mga aral na ituro na rin sa akin noon. Talaga po, Lola? Kaya nga nagmamadali sila. Alam nilang kapag natutunan mo ang lahat, ang aking kaalaman, ang mga aral ni Birong at ang sarili mong kapangyarihan, wala silang magagawa sa'yo. Pero inay, ang bata pa ni Maya. Mama, kaya ko na po. Napalingon silang pareho kay Maya. May determinasyon sa mata ng bata. Maya, apo, hindi magiging madali ito. Ang mga aral na ito, dapat sana'y unti-unti. Pero wala na tayong panahon. Lola, ayoko pong may mangyari pa po si iba. Kay Kapitan Birong, kay Papa. Anak, kaya mo ba? Sigurado ka ba? Opo, kahit po may takot ako. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, Maya, kundi ang paggawa ng tama kahit na may takot. Halika, lumapit ka rito sa lumang aparador. Bubuksan ko ang munting kahon nito. Ayan, lahat ng alam ko, lahat ng natutunan ko kay Birong, lahat ng kapangyarihang minana natin sa ating mga ninuno, itataya ko para matuto ka. Inay, sigurado po ba kayo? Elena, anak, minsan ang buhay ng isang antingera, darating ang panahon, kailangan niyang pumili. Ang magprotekta sa sarili o ang magprotekta sa iba. Si Birong, pinili niyang magprotekta sa iba hanggang sa huli. Eto, tingnan mo. Iba't ibang anting-anting. Ano, Maya? Handa ka na ba? Opo, Lola. Pero, paano po kung hindi ko kayanin? Apo, ang dugo ng pinakamalakas na antingera ay dumadaloy sa mga ugat mo. Ang dugo ng iyong ina, ng iyong ama, at ng ating mga ninuno. Hindi ka nila pababayaan. Tumayo si Maya, lumapit sa kahon. Ang mga anting-anting ay mas malakas ang kislap nang hawakan niya ang kahon. Tignan mo, kahit ang mga anting-anting ay nararamdaman ng iyong kapangyarihan. Anak, kung ito ang gusto mo, nandito lang ako. Salamat po, Mama. Lola, saan po tayo magsisimula? Sa pinakaumpisa, sa pinakaunang aral ng mga antingera, ang pakikinig sa tinig ng mga anting-anting
Dahil bawat isa sa kanila may kwentong magtuturo sa'yo. Sa mga sandaling yun, nagsimula na ang pagsasanay ng bagong antingera ng San Vicente. Ang batang pinili ng kapalaran, taglay ang dugo ng mga dakilang mandirigma ng dilim. Pagkatapos ng huling araw ng pagsasanay, habang nakatayo si Maya at si Lola Sita sa harapan ng altar, biglang tumahol ang mga aso ng buong San Vicente. Hindi ito ordinaryong tahol. May halong takot at galit, isang babala ng paparating na kasamaan. Lumapit sila sa bintana. Ang buwan ay hindi karaniwan, puno ng napakalaki at may kakaibang kulay na parang dugo. Lola, ang buwan. Ito na, Apo, ang gabing kinakatakutan ng San Vicente. Biglang tumindi ang alulong ng mga aso. Sa kalayuan, may itim na anyo na lumilipad sa kalangitan. Tinatakpan ang pulang buwan. Natatakot po ako, Lola. Maya, makinig ka sa akin. Dumating na ang oras para ipagtanggol mo ang bayang ito sa kampo ng kadiliman. Huminga ng malalim si Maya, hinawakan ang anting-anting. Nagsimula itong kumislap ng matinding liwanag. Tingnan mo, kahit ang mutya ng buwan ay nakararamdam ng iyong lakas. Handa ka na, Apo. Ano pong dapat kong gawin, Lola? Gawin mo ang itinuro ko. Pakinggan mo ang mga anting-anting. Sundin mo ang iyong puso. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Nandito na sila. Maya, Apo, dumating na ang oras. Ipagtanggol mo ang San Vicente. Ipagtanggol mo ang mga taong mahal mo. Para sa San Vicente. Para kay Papa. Nasaan ang anak ng antingero? Tingnan mo ang taong ito. Pinanunod lang nila ang pagkamatay ng iyong ama. Walang ginawa. Walang tumulong. Hindi mo kilala ang Papa ko. Hindi ko kilala. Ako ang huling nakakita sa kanya. Alam mo ba kung anong hiling niya bago siya namatay? Protektahan niyo ang aking anak. Nakakatuwa, hindi ba? At ngayon naririto ka. Sumunod ka sa yapak niya. Pareho kayong mahina. Pareho kayong... Mali ka! Mali ka ng tungkol kay Papa. Mali ka ng tungkol sa akin. Alam mo kung bakit? Bakit? Munting antingera! Kasi ang Papa ko, lumaban siya kahit mag-isa. Lumaban siya para sa pamilya niya. Para sa San Vicente. At ako, hindi ako mag-isa. Kasama ko ang lakas ng Papa ko. Ang karunungan ni Lola. At ang pagmamahal ni Mama. At ang panalangin ng buong San Vicente. Walang halaga ang mga salita na yan. Tingnan mo ang nangyari sa kanilang lahat. Kay Ramon at kay Berong. Hindi! Ikaw ang tingnan mo. Tingnan mo kung bakit hindi ka makapasok ng San Vicente nang walang pagsisikap. Dahil sa kanila. Dahil sa mga antingerang nagsakripisyo. Hindi sila nabigo. Ginawa nila ang lahat para protektahan kami. Ang anting-anting. Hindi. Hindi dapat yung ganyang kalakas. Ito ang kapangyarihang ibinigay nila sa akin. Hindi lang ito kapangyarihan ng antingera. Ito ang kapangyarihan ng pag-asa at ng pagmamahal. Tama na! Mamamatay kang katulad ng iyong ama! Sa gitna ng sagupaan, nang hawakan ni Maya ang mutya ng buwan, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito ordinaryong init. Ito ay kapangyarihang hindi niya pa nararanasan kahit sa kanyang mga pagsasanay. Anong kapangyarihan ito? Ang anting-anting sa liig ni Maya nagsimulang magliwanag. Unay mahinang liwanag katulad ng kandila hanggang sa ito ay naging parang araw sa tindi. Mula sa anting-anting
6 na sinag ng liwanag ang lumabas. Bawat isa may iba't ibang kulay. Una, sinag ng puti. Ang lakas ng mga unang antingera. Ikalawa, sinag ng ginto. Ang karunungan ni Lola Sita. Ikatlong sinag, bughaw. Ang tapang ni Elena. Ang ikaapat, sinag na pula. Ang sakripisyo ni Ramon. At ang ikalimang sinag, lila. Ang proteksyon ni Kapitan Berong. Ika-6 na sinag, pulang ginto. Ang sariling kapangyarihan ni Maya. Elena, nakikita mo ba? Inay, iyan bang... Oo anak, 6 na doble. Hindi lang ang ating lakas, kung hindi ang lakas ng lahat ng antingera na nauna sa kanya. Ang mga sinag ay nagsanib. Bumuo ng isang ilaw na pumalibot kay Maya. Ang kanyang buhok ay lumipad sa hangin na parang may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay naging ginto sa liwanag. Hari ng kadiliman! Tama na ang paghahari mo sa San Vicente! Sa bawat salita ni Maya, ang lupa ay nayayanig. Ang mga puno ay yumuyuko. Kahit ang hangin ay parang sumusunod sa kanyang utos. Hindi! Hindi maaari! Ang propesiya! Itinaas ni Maya ang kanyang kamay at ang 6 na sinag ay muling lumabas. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakatutok sa hari ng mga aswang. Ito ang kapangyarihan ng mga antingera! Hindi! Isang bata lang! Isang bata lang! Oo! Isang bata! Isang batang may dugong antingera! Isang huling pagsabog ng liwanag at ang hari ay naglaho. Natubok ng kapangyarihan ng 6 na beses na mas malakas kaysa sa kahit sino mang antingerang nakilala sa San Vicente. Nang matapos ang labanan, bumagsak si Maya sa lupa, pagod ngunit tagumpay. Ang mutya ng buwan ay bumalik sa normal nitong liwanag. Pero may bagong ningning na parang nagdiriwang ng tagumpay ng bagong tagapangalaga nito. Nakita mo na anak, hindi lang yan simpleng pamana. Yan ang kapangyarihan ng lahat ng antingera na naghintay sa'yo. Anak ko, ang aming antingera. Habang nagpapahinga ang baryo ng San Vicente mula sa pinagdaan ng labanan, bumabalot ang takot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang takot na hindi maitatago sa kabila ng katahimikan. Alam ni Maya na sa kabila ng pagmamahal ng kanyang ina at gabay ng kanyang lola na ang susunod na yugto ng kanyang buhay ay hindi magiging kasing payak ng dati. Ang pagiging isang antingera, hindi lamang kapangyarihan. Ito ay tungkulin, takot at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili sa puso ni Maya ang determinasyon. Kung ang pagiging antingera ang tanging paraan para protektahan ang pamilya at ang bayan, handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Habang nasa loob ng bahay ni Lola Sita, isang umaga, si Maya ay nakaupo sa lamesa habang si Lola Sita naman naghahanda ng mga anting-anting. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga ibon sa labas. Lola, sigurado po ba kayo na kaya ko ito? Apo, ang tapang ay hindi nasusukat sa kawalan ng takot. Nasusukat ito sa kakayahang harapin ang takot, kahit gaano pa ito kalaki. Pero, bakit po kailangan ng orasyon? Bakit hindi na lang gamitin agad ang mga anting-anting? Ang orasyon ay parang pintuan, Maya. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay nariyan na. Pero kailangan mo ng tamang susi para mabuksan ito. At ang susi ay nasa iyong paniniwala. Paniniwala? Paano ko po yung gagawin kung natatakot ako? Isipin mo ang kandila. Kapag sinindihan mo ito, dahan-dahan itong nagliliwanag, hindi ba? Opo. Ang takot ay parang anino. Kapag mas maliwanag ang apoy ng kandila, mas nababawasan ang anino.
Kaya ang unang aral ko sa iyo, pagningasin ang apoy ng iyong paniniwala. Tumayo si Lola Sita, kinuha ang isang maliit na kandila mula sa altar at inilapag ito sa harapan ni Maya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Damhin mo ang init ng kandila. Kahit hindi pa ito sinisindihan. Sumunod si Maya sa sinabi ng kanyang lola. Huminga siya ng malalim. Inilapat ang kanyang mga kamay malapit sa kandila. Para po bang iniisip ko na nasisindihan na siya? Tama, Apo. Damhin mo ang init na para bang bahagi ito ng iyong katawan. Kapag naramdaman mo na ito, idilat mo ang iyong mga mata. Habang dahang-dahang idinidilat ang mga mata ni Maya, tila ba nagkakaroon ng maliit na apoy ang kandila kahit hindi naman ito sinindihan. Lola, gumalaw po siya. Hindi siya gumalaw, Apo. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa apoy. Pero, paano po nangyari yon? Dahil nagsimula ka ng maniwala. At yon ang unang hakbang para maging tunay na antingera. Tahimik na nakatingin si Maya sa kandila. Sa gitna ng gulat ay napahanga siya. Lola, ano pa po ang mga kailangan kong matutunan? Marami pa, Apo. Pero sa bawat aral, kailangan mong tandaan, hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paggamit ng kapangyarihan para sa tamang dahilan. Bagaman nakipagsagupa na si Maya sa unang aswang na umatake sa kanila, pero pinipilit pa rin ito na matuto sa kanyang lola kung paano pa paiigtingin ang kanyang pagiging antingera. Sa kabilang dako naman, tahimik ang baryo, ngunit ang mga tao ay balisa. Ang bawat bahay may mga kandilang nakasindi sa harapan ng altar. Biglang dumilim ang langit at ang ilaw sa mga poste ay kumikislap-kislap bago tuluyang namamatay. Mama! Lola! Ano po yung nangyayari? Maya, manatili ka dito. Inay, ano to? Nagsisimula na sila. Nandito na ang hukbo niya. Magsisimula na silang maghasik ng lagim. Sa labas, maririnig ang mga alingaw-ngaw at mga sigaw. Ang mga tao ay nagsisitakbuhan habang ang mga anino ng aswang gumagapang sa bawat bahay. Mama, paano po yung mga tao? Kailangan natin silang tulungan. Maya, hindi ka pa handa. Hindi pa. Elena, wala na tayong panahon para magduda. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Maya. Nagkatinginan sina Elena at Lola Sita. Alam ni Elena na wala siyang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Kung ganun, Inay, maghanda tayo. Hindi nila makukuha ang anak ko. Kinuha ni Elena ang kanyang sariling anting-anting. Inilagay ito sa kanyang leeg. Mama, may anting-anting po kayo? Oo, anak. At gagamitin ko ito para protektahan ka. Maya, tandaan mo ang mga aral natin. Paniniwala, lakas ng loob at focus. Yon ang magtatanggol sa'yo. Naghanda na ang tatlo. Lumabas sila ng bahay. Handa nang harapin ang paparating na hukbo ng mga aswang. Sa plaza, nagtitipon ang mga tao. Hawak ang kanilang mga sulo. Biglang bumagsak ang isang malaking anino sa gitna nila. Ang pinakasopremo ng mga aswang. Napakaganda ng gabi para sa isang digmaan, hindi ba? Sa likod niya, unti-unting lumilitaw
ang kanyang mga hukbo. Mga halimaw na may mahabang kuko at pulang mata. Hindi mo makukuha ang Mario. Hindi namin hahayaang mangyari yon. Sita, lagi kang matapang. Pero ngayon, wala na kayong lakas na magtanggol sa lugar na ito. Nagsimula ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Maya ang kanyang anting-anting. Inalala ang mga itinuro ng kanyang lola. Ito na ang pangalawang paghaharap niya sa hamon ng matinding laban para sa kanya. Pero hindi na ang dating aswang ang kanyang kalaban, kundi ang pinakamakapangyarihang supremo ng mga aswang. Paniniwala. Focus. Kaya ko to. Para kay Maya, pangalawang beses niya na itong makakarap ang mga aswang. Sa pagkakataong ito, isang malaking aswang ang sumusugod sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, nagawa niya itong pigilan gamit ang isang simpleng orasyon. Maya! Mag-iingat ka! Mama! Kaya natin to! Kaya ko to! Nagtulungan ang mag-ina kasama si Lola Sita upang labanan ang supremo ng mga aswang. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang takot ni Maya at lumalabas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Maya! Ikaw ang liwanag sa dilim! Huwag kang susuko, Apo! Sa wakas, nagtagumpay ang grupo sa unang yugto ng laban, ngunit alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng matinding labanan, humupa na ang sigaw at takot sa baryo ng San Vicente. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa plaza, nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Samantalang si Maya, kasama ni Lola Sita at Elena, humarap sa huling yugto ng laban, ang direktang pakikibaka laban sa supremo ng aswang. Sa bawat takbang nila patungo sa hari, nararamdaman nila ang bigat ng responsibilidad at lakas ng kanilang paniniwala. Ang supremo, sa kanyang trono ng dilim, naghihintay lamang. Ang kanyang hukbo ay nababawasan na, ngunit nananatiling mapanganib. Alam niya, ang labanang ito ay matatapos sa isang tagumpay o pagkatalo. Wala nang gitna. Kaya mo bang harapin ng mismong dilim, batang antingera? Ang iyong lola at ang iyong ina, lahat sila'y nabigo noong una. Napaslang mo man ang aking kapatid, pero ikaw, hindi mo ako matatalo! Ako ang pinakamalakas! Gaganti ako dahil sa ginawa mo sa aking kapatid! At wala kang laban sa akin! Ikaw, anong magagawa mo na hindi nila nagawa? Hindi ko sinusubukang magawa ang hindi nila nagawa. Ginagawa ko ang para sa baryo at para sa pamilya ko. Napaka-idealista. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang iyong tapang! Maya, manatili kang kalmado. Huwag kang padadala sa dilim. Paniniwala, Maya. Ituon mo ang iyong isip, Apo. Ano to? Ito ang kapangyarihang nagmumula sa paniniwala at sa pamilya. At sa liwanag na hindi mo kayang lunurin. Hindi mo ako matatalo! Bata! Ako ang supremo ng mga aswang! Huwag mong lalapitan ang anak ko! Ngayon na, Maya! Gamitin mo ang lahat ng iyong lakas! No! Hindi maaari! Hindi ako matatalo ng isang bata! Sa pagkakataong yun, naglaho ang supremo ng mga aswang. Kasabay ng kanyang mga hukbo, bumalik ang liwanag sa San Vicente at ang mga tao ay nagsimulang magdiwang. Sa sumunod na araw, nagtipon ang mga tao sa plaza
upang pasalamatan si Maya sa muli nitong pagtatagumpay laban sa supremo ng mga aswang. Naroroon din si Maya, Elena at si Lola Sita. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Naku, maraming salamat. Dahil sa'yo, ligtas na muli ang aming baryo. At hindi lang ikaw ang nagligtas sa amin. Pinakita mo rin sa amin kung ano ang tunay na tapang. Napakabata mo pa pero ang galing mo na. Hindi po ako nag-iisa. Kung wala po si Mama at si Lola, hindi ko po magagawa ito. Sa bahay nila, tahimik na nakaupo si Elena habang pinanunood si Maya na naglalaro ng kandila. Sinusubukang kontrolin ng apoy gamit ang orasyon. Inay, mali ako. Hindi ko dapat pinigilan si Maya mula sa simula. Nakita ko kung gaano siya katapang kagabi. Anak, hindi kita masisisi. Gusto mo lang siyang protektahan. Pero ngayon, alam mo na, siya ang susunod sa ating mga yapak. Oo, Inay. At ngayon tanggap ko na. Gagawin ko ang lahat upang maging handa si Maya sa anumang darating pa. Naglakad si Elena papunta kay Maya at niyakap ito. Mama, bakit po? Dahil sa iyo, anak, naging mas matatag ako. At dahil sa tapang mo, alam kong magiging ligtas tayo. Habang naghahanda ang araw sa muling pagsikat, ang pamilya ay nagkakaisa, handa na sa anumang hamon na kanilang haharapin. Matapos ang tagumpay, laban sa supremo ng mga aswang, muling bumalik ang katahimikan sa San Vicente. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam ng lahat na ito ay panandalian lamang. Ang daigdig ng liwanag at dilim ay laging magkaugnay. Ang bawat tagumpay ay nagdadala ng bagong hamon. Si Maya, ngayon, isa ng bayani sa kanilang baryo. At alam niya na ang kanyang laban ay magsisimula pa lamang. Sa ilalim ng gabay ni Lola Sita at Elena, nagsimula si Maya sa mas malalim na pag-unawa ng kanyang kapangyarihan. Hindi lamang siya natuto tungkol sa mga anting-anting at orasyon. Natutunan din niyang tanggapin ang kanyang responsibilidad bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo at marahil may mas malaki pang mundo ang kanyang kaharapin. Sa likod ng bahay ni Lola Sita, isang umaga, ang paligid ay puno ng halamang gamot. Si Maya ay nakaupo sa lupa, hawak ang isang anting-anting habang sinusubukan ang bagong orasyon. Sa ngalan ng liwanag at ng ating mga ninuno, bigyan mo ako ng lakas. Nagliwanag ang anting-anting sa kanyang kamay. Isang maliit na bolang liwanag ang lumabas at dahan-dahang umikot sa paligid niya. Magaling, Maya. Pero tandaan mo, hindi lang kapangyarihan ang mahalaga. Ang intensyon mong nagpapalakas dito. Opo, Lola. Sinusubukan ko lang pong alalahanin lahat ng sinabi ninyo. Mabuti yan, anak. Pero huwag mong kalilimutang magpahinga rin. Kahit ang pinakamalakas na antingera, napapagod din. Ma, hindi po ako mapapagod hanggat alam ko pong marami akong dapat na matutunan. May dugong antingera ka talaga. Pero totoong sinasabi ng mama mo, ang lakas ay hindi lamang galing sa kapangyarihan, kung hindi sa kakayahang alagaan ang sarili. Tumayo si Maya, hawak pa rin ang anting-anting. Tumingin siya sa malayo na tila may iniisip. Lola, Mama, sa tingin niyo po ba may mas malaking mundo pa sa labas ng San Vicente na kailangan ng tulong natin? Oo, Apo. Ang ating baryo ay bahagi lamang ng mas malaking laban. At darating ang panahon na kakailanganin mo ring harapin ang mga hamon na iyon. Pero anak, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Palagi kaming nasa likod mo. Salamat po. Nangangako po ako sa sarili ko. Gagamitin ko ang kapangyarihan na ito para protektahan ang lahat. Sa likod nila,
Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa anting-anting na hawak ni Maya. Tila nagpapaalala ng bagong simula. Sa plaza ng San Vicente, nagtipon-tipon ang mga tao upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Si Maya, nakatayo sa gitna, binibigyan ng parangal bilang bagong tagapagtanggol ng kanilang baryo. At naroroon din ang bagong kapitan, kapalit ni Kapitan Berong. Maya, salamat sa iyong tapang at determinasyon. Ikaw ay naging liwanag sa dilim. Parang gusto kong kumanta ng liwanag sa dilim. Nako, dahil sa'yo, muling bumalik ang kapayapaan ng San Vicente. Tama. Maraming salamat sa'yo, Maya. Salamat talaga. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Pero hindi po ako nag-iisa. Kagaya po ng sinabi ko dati. Ang tapang ko ay nanggagaling sa gabay ni na Mama at Lola. At sa pagmamahal ninyo sa baryo. Palakpakan! Pagkatapos ng palakpakan ng mga tao, si Lola Sita, Elena, ay nakatingin kay Maya na puno ng pagmamalaki. Ang ating lahi ay hindi mawawala. Ang liwanag ay magpapatuloy. Sa huling tagpo, makikita si Maya na nakatingin sa malayo sa labas ng baryo. Alam niyang ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang mundo ay malaki. Ang kanyang kapangyarihan ay mas malawak pa sa kanyang tungkulin. Kaya ko to. Para sa baryo. Para sa pamilya. At para sa mundo. Naglakad si Maya pabalik sa bahay. Tangan-tangan ang anting-anting habang ang araw patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang landas.